Pero ngayon, pag-aaralan natin, i-restore ni God yung Passover sa ibang kahulugan next time, pagdating ng Millennial Kingdom, sa kaharian ng Diyos. Ito yung pag-aaralan natin. Ngayong umaga, last time, nakita natin yung huling Paskwa, that will be the last Passover. So merong katuruan ngayon, may mga Christians pa na nagse-celebrate ng Passover, pero mukhang hindi na yon biblical. Ang biblical, that was the last time nung mag-last supper si Jesus, that was the last Passover. Ang kasunod no, ito yung unang banal na hapunan, ito yung Holy Communion. So ngayon, ginagawa natin ito na. Ito na yung Holy Communion. Dati, sa Passover, inaalala nila kung paano sila pinalaya ng Diyos sa pagiging alipin. Remember? Dito, inaalala natin ng Diyos kung paano niya binayaran ang ating mga kasalanan. So napakabuti ng Diyos sa atin. So ngayong umaga, tagumpay sa mga ligalig. Sa Luke 22, 21 hanggang 30, susundan natin yon. Ano yung ligalig? Problema. Ano yung mga pinanggagalingan ng problema? Mabuting tao at masamang tao. Ito yung pag-aaralan natin kayong umaga. May mga taong problema si Jesus. Hindi lang yung mga Saduceo, hindi lang yung Pariseo. Pati na yung mga alagad niya, makita mo problema sila. Pero matututunan natin ngayong umaga, kahit ano pang problema meron ka, kahit ano pang kahinaan meron ka, kaya kang napagtagumpayan na ng Jesus yon. So kailangan lang doon, lalapit tayo sa Kanya. So walang problema na mas malaki kay Jesus. Walang kasalanan ang mas malaki kaysa grasya ng Diyos. Ito yung tatandaan natin. Meron tayong makapangyarihan Diyos, siya ang sovereign God ng buong mundo, buong sanglibutan, buong sanlilikha. So wala nang higit pa sa Kanya. Ang kailangan na lang, yung desisyon mo. Magtitiwala ka ba sa Kanya o magtitiwala ka doon sa kaaway ng Diyos mo? So ititingnan natin sa tagumpay sa mga ligalig o problema. Sa Luke 22, verses 21 hanggang 30, pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin? Ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. Papanaw ang anak ng tao ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit kahabag-habag ang taong magkakanulo sa Kanya. At sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng ganoon. Nagtalo-talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit na mga hari na mga hentil na sila'y ituring na Panginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik. Ngunit hindi ganon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip, ang pinakadakila ang dapat lumagay na pinakamababa at ang namumuno ay nagiging tagapaglingkod. Sino bang higit na nakakataas? Ang nakadulog sa hapag o ang naglilingkod? Hindi ba ang nakadulog sa hapag? Ngunit ako'y kasama ninyo bilang isang naglilingkod. Kayo ang nananatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. Kung paanong ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian, at kayo'y uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Amen. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin, at salamat po sa Pilipinas, hindi po pinagbabawal ito, at salamat po dito sa ISEP Center na hanggang ngayon po hindi lang inayos mo, hanggang ngayon po pinapangalagaan mo para po yung kaluwalhatian mo ay manatili po sa lugar na ito. Kaya alam po namin, pag pumunta kami dito, meron ka nang siguradong ginawa sa bawat isa po sa amin. Kaya samahan mo po kami, O Diyos, ang banal na Espiritu mo nga po ang mangusap sa mga Espiritu po namin tungkol po sa katotohanan ng iyong salita. Salita po ng katotohanan na nagbibigay po ng pag-asa, nagbibigay ng kaligtasan, nagpapagaling po ng karamdaman, at lalo na po, O Diyos, nagbibigay ng kalakasan, at nakikita po namin to na kahit wala po kaming elevator, pinapakita mo po, O Diyos, sapat po yung biyaya mo sa aming lahat. Kaya papurihin ka po, O Diyos, mangyari nga po ang maganda mong layunin
sa bawat isa po sa amin ngayong umaga. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. So sabi niya, alam natin na mahirap ang buhay. Tama? Kaso ang tao, ayaw niya ng hirap, di ba? Ayaw niya ng gutom, ayaw niya ng init. Pag mainit naman, ayaw niya ng, pag malamig naman, ayaw niya ng lamig. Mararanasan mo pag pumunta ka ng ibang bansa, pag negative 21 na yung temperature, alam mo yung sobrang lamig, yung nakakainis na lamig, di ba? Dito ganun din, pag sobrang init, alam mo yung init na nakakainis na init. So ang buhay ay mahirap. Walang pinangako si God na ang buhay ay parang bed of roses, hindi ganon. So ang mga magulang, tayo mga magulang, dapat natin maturuan ang mga bata na sa kanila mahirap ang buhay. Isa sa mga pinaka-effective, di ba merong silang bunga ng banal na espiritu? Ang pinaka-kailangan ng tao, yung pagpipigil sa sarili. So isang effective, as a counselor, isang effective tinuturo ko sa mga bata, yung pagpipigil sa sarili. Paano mo tututuro? Halimbawa, araw-araw binibigay mo siya ng candy. Masasanay yan, di ba? Every day, nilulook forward niya, makakatanggap siya ng candy. Pero bilang magulang, para ma-practice niya yung pagpipigil sa sarili na kailangan nito para hindi tayo magkasala, one day, hindi mo siya bibigyan. Palipalit yun, hindi tuwing Monday. Kung ibig sabihin, parang medyo lilituhin mo siya. Ngayon, di ba, pag nagbigay ka ng candy sa kanya na 6 days, 7th day, umaasa siya, tama? At kapag hindi mo siya binigyan, anong gagawin ng bata? Oh, nagwawala, iiyak, kasi nga nasanay. Ito yung sinasabi nilang parang hindi naman kinukonsinti, kundi parang sa negative word na ini-spoiled mo. So ang turo ng Diyos, kahit sa matatanda, ang turo ng Diyos, paminsan-minsan i-break mo yon para magkaroon siya ng opportunity para ma-practice niya yung self-control. And then papangakuan mo yung anak mo, bukas bibigyan kita uli. And then, gagawin mo siyempre yung pangako mo. Ito yung effective na kahit sa tayong matatanda, kaya tayo nagkakasala. Pakinggan nyo, kaya tayo nagkakasala, hindi natin pinapractice yung self-control. Tama? Na kapag galit ka, hindi mo makontrol to. So, kapag hindi mo na-control to, ang lalabas dyan para mga palaso, di ba? Mga salitang pumapatay. Hindi salitang nagbibigay ng pag-asa o nagkaka-encourage. So ito yung susi, sabi ng Diyos, binigyan ka ng banal na espiritu ng fruit of the Holy Spirit, isa sa pinakamahina natin yung self-control. So dapat i-practice po siya. Kasi practice makes perfect. Yun eh. Kahit na si Yulo, di ba? Makita mo, yumaman si Yulo sa disiplina niya sa practice. Kaya nakikita ko, pag may nagugas ng plato dyan, pag ganun-ganun, no? Parang hindi pa siya nawala ng pag-asa na pwede niyang masundan si Yulo kasi discipline, practice yun. So mahirap ang buhay, ito yung tanggapin mo. Mahirap ang buhay. So kung walang kang ulam, mahirap talagang buhay. So enjoyin mo kung ano man yung meron ka. Ito yung susi na gusto ng Diyos na maranasan natin. Kasi nandito tayo sa fallen world, kumbaga. Nag-create si God ng paraiso, nagbigay siya ng pinuno niya ng isda, ang dagat, hindi mo maubos yon. Yung mga puno, kahit hindi mo alagaan yan, mamumunga yan. Kasi dinidiligan ng Diyos, pinapaarawan ng Diyos yan, naglagay siya ng mga insekto para bungkalin yung mga ugat niyan. Kahit wala kang gagawin, mamumunga yan. Kaya lang, dahil sa kasalanan, nakurap lahat yun, nasira lahat yun. At hanggang ngayon, patuloy yon. Kaya kung umaasa ka na things will get better, hindi mangyayari yon. Baligtad sa sinabi ng Diyos. Sabi ng Diyos, things will get worse and worse and worse and worse. Kaya kailangan mo manalig ka sa Diyos, tumawag ka sa Kanya. Kasi siya lang ang may kapangyarihan para i-reverse niya itong nangyayari sa mundo. Kasi nga dahil sa kasalanan, naging fallen world. Nandito tayo, pati katawan natin, na dating walang kamatayan dapat at nagkaroon na ng kamatayan. At ngayon, bihira rin umaabot doon sa 120 years. Kasi bakit? Tayo mismo eh. Tayo mismo, gagawa ko ng pagkain para masarap kung anong nilagay-lagay ko na doon. Hindi ko pinag-aralan yun ay masama pala sa kalusugan. Kaya sabi niya, tagumpay sa mga ligalig ang pangako ng Diyos,
pagdating ng araw, sa panahon natin ngayon, hindi mo pwedeng itabi ito. Tama? Pag tinabi mo itong bisirong ito dito, ano gagawin niya? Kakainin, di ba? Pero ang pangako ng Diyos, kapag dumating yung time na tinakda niya, sabi niya, i-restore ko uli. Magiging ganun na ang senaryo. Ito yung pag-asang dapat matandaan natin. Mahirap ang buhay ngayon, but with God, meron tayong hope, meron tayong pag-asa. So tagumpay sa mga ligalig, ito yung gustong matutunan natin ngayong umaga ng Diyos. Lahat tayo may problema, di ba? Sino walang problema? Taas ang kamay, papalakpakan ka namin. Sino walang problema? So lahat tayo may problema, di ba? Pero with God, pwede tayong magtagumpay. Ito yung gusto niyang ituro niya sa atin ngayong umaga. Sa John 16:33, sabayan niyo ako, sinabi ko ito sa inyo upang sa inyong pakikipag-isa sa akin, si Jesus yan ay magkakaroon kayo ng kapayapaan, magdaranas kayo ng kapighatian sa sanlibutan ito. Ngunit, tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. So ito yung katotohanan. Nanalo na si Jesus. Nanalo na si Jesus. Pati na yung kamatayan na overcome na ni Jesus, di ba? Kasi pinatay siya pagkatapos bayaran ng kasalanan natin and then inilibing siya. And then 3 araw, nandun siya sa libingan, pero on the 3rd day, siya ay nabuhay na muli. Kahit nakamatayan, napagtagumpayan na niya. Kaya kapag naniniwala kay Jesus, lahat tayo mamamatay, di ba? Hindi natin alam kung kailan. Pero darating ang oras, sabi ni Jesus, sa isang kisap mata, sa huling tunog ng trumpeta, yung katawan na matay, bibigyan ng Diyos ng katawang hindi namamatay, hindi napupulok. Magkakaroon din tayo ng resurrection. Ibig sabihin, ire-resurrect din ng Diyos ang katawan natin. Pero, kung ikaw ay naniwala sa Kanya. Di ba? From the beginning, wala pang mundo, wala pang langit, wala pang kinreate si God. Pero alam niya, may plano siya, di ba? Alam niya, magkikreate siya ng tao. Alam niya, magkakasala yung tao. Alam niya na kailangan ng Redeemer o tagapagligtas ng tao. At noon pa, nagplano na ang Diyos na ang kanyang anak ang magbabayad nito. Ngayon, so niligtas ka na, binayaran na yung kasalanan mo nung araw pa, and then nung namatay si Kristo, patuloy pinapatawad ang kasalanan, di ba? In the name of Jesus. Pero ang natitira na lang doon, kung ikaw ay maniniwala. Kasi meron tayong nilagay ni God na free will. Binigyan kanya ng kalayaan na pumili ka, langit o impyerno. Ito yung free will. Hindi niya tayo ginawang robot. Ang gusto ng Diyos, lahat tayo nasa langit. Pero dahil sa biyaya, gusto niya maging lubos ang kaligayahan natin, binigyan tayo ng option. Maniwala ka sa langit, maniwala ka sa Diyos, o hindi ka maniwala, doon ka sa kabila. Dalawa lang yon. Langit o impyerno, Diyos at demonyo. Dalawa lang yon. Hindi ka pwede sa gitna, hindi ka pwede sa taas, hindi pwede sa gilid. Ikaw ang pipili. At pipili ka habang buhay ka. Kapag namatay ka, kahit ipagtirik kita ng kandila, kahit ipamisa kita araw-araw, kahit ipagdasal ka namin dito araw-araw, wala nang magagawa yon. Kasi ikaw ang magdidesisyon at magdidesisyon ka habang buhay ka pa. Kapag patay ka na, walang kahit ang Diyos, hindi siya magdi-decide sa iyo. Sabi ng Diyos, ayaw niyang isa man sa atin ang mapahamak. Pero binigyan niya tayong kalayaan kung maniniwala ka sa Kanya o hindi. Sabi niya, yung mga sagabal o problema sa layo ng Diyos, nakita natin, si Judas, di ba? Mga alagad niya, mga apostoles, these are righteous people, parang sinners and saints, di ba? And then si Satan, si Peter, mga hindi naniniwala at ang mundo. Remember bakit salungat ang mundo? Ang prinsipe ng mundo ay si Satan. Kaya sabi niya, do not go with the pattern of this world. Ihiwalay mong sarili mo kasi ang mundo kalaban siya ng Diyos kasi yung prinsipe is the devil. Si Judas, alam na natin, di ba? Pinag-aralan na natin. Ibinenta niya si Jesus. Kasi nandun si Jesus. Nandun si Jesus, nagtuturo siya araw-araw, maigit 3 taon. Nakikita ni Judas lahat ng kapangyarihan ng Diyos, narinig niya lahat ng tinuturo ng Diyos, nakita niya yung mga miracles, nakatikim siya ng mga pagkain hinahanda ni Jesus. Maigit 3 years.
pero hindi siya naniwala. Bakit nandun si Judas? Ang intention niya, naririnig niya, ay magiging hari daw to si Jesus. So ang inisip niyang hari, yung political king. Yung political king, halimbawa hari ng isang bansa, hindi niya naiisip yung spiritual na hari ang sinasabi ni Jesus. Kaya nandun siya. Kahit na ayaw niya, hindi siya naniniwala kay Jesus. Kasi sabi niya, kapag naging hari si Jesus, siyempre meron siya magandang posisyon sa kaharian ni Jesus, tama? Pero nung bandang huli, nung mga 3 years na yan, patapos na yung ministry ni Jesus bago siya patayin, nakita niya, naintindihan niya, ang sinasabi ni Jesus, hindi pala as a political king, kundi pala spiritual king, king ng buong mundo, ng buong sanlilikha. Sabi ni Jesus, ni Satanas, ni Judas, abay, wala pala akong makikita doon. Pero sayang naman yung 3 taon kong naging tapat ako kay Jesus, ayaw ka namang uuwi ako ng luaan, uuwi ako ng zero. So, bago ako malis, dapat magkaroon ako ng pera. Remember, siya yung treasurer ni Jesus, siya yung tagahawak ng pera. Kaya ang pinakahuli na lang niya bago siya umalis, total hindi naman pala magiging hari ng Israel to eh. Hindi pala magiging political king to eh. Bay, umalis na lang ako pero dapat may dala ako. Ito yung nagudyok sa kanya para ibenta si Jesus ng ilang pirasong pilak. So ito yung Judas. And then apostles, these are righteous people, di ba? Mga alagad ni Jesus. Pero bakit sila kasama nagsaging problema? Remember nung sinabi ni Jesus na kasalo natin ngayong gabi, yung magkakanulo sa atin. Remember yung si John? Si John, hindi niya binabanggit ang pangalan niya. Makikita mo sa Bible, yung alagad na mahal ni Jesus. So, one of the closest kay Jesus, si John, si Peter, at saka si Santiago o si James. Ito yung mga close kay Jesus. Pero walang favoritism si Jesus. Ito lang mga ito, parang makulit. Alam mo yung makulit na kung nasan si Jesus, nandun sila nagsusumiksik. So itong si John, nakasandig siya kay Jesus. Malapit siya. So nung sinabi ni Jesus, nandito, yung magkakanulo sa akin, kinausap si John, tanong mo kay guro, kay teacher, kung sino yung sinasabi niya. Ano sinabi ni Jesus dito? Kung sinong bibigyan ko nung tinapay na dinip ko, dun sa mixture nila ng mga di ba, parang paste, sabi niya siya yun. So si John lang ang nakakakita doon. And then si Satan, alam na natin ginawa niya. And then si Peter, alam din natin, di ba? Si Peter, kala mo mayabang, kala mo bastos siya, pero hindi po. Very close lang siya kay Jesus. Di ba pag very close ka sa tao, parang kala mo hindi ka na, parang okay na, di ba? Hindi ka na gumaganon, hindi ka na, yung parang body-body mo na. So ganun lang po si Peter. Hindi siya mayabang, hindi siya bastos, kundi close lang siya kay Jesus. Kaya sabi ni Peter, di ba? Nung sabi ni Jesus na papatayin siya, ano sabi ni Peter? May kayabangan niya, over my dead body. Hindi ko haya mangyari yon. Kasi confident siya. Pero sinabi ng Diyos sa kanya, bago tumilaw kang manok, ikakailangan mo ako, di ba? To humble Peter. Kasi without God, hindi naman talaga natin kaya. And then yung mga hindi naniniwala, siyempre, salungat sila kay Jesus. And of course, ang mundo, ito yung mga kalaban ni Jesus. Pero sa lesson natin ngayong umaga, ipapakita ni Jesus, kahit sinong lalaban sa Kanya, hindi pwedeng magtagumpay. Sabi nga yung binasa natin kanina, napagtagumpayan na niya ang lahat ng bagay sa mundo. So matuwid at makasalanan, kung napanood nyo yung Saint and Sinners, dito, matuwid siya, mabuting tao, makasalanan, pero lahat ito, sa kwento natin, lumalabag o lumalaban kay Jesus kasi ayaw nilang magpasakop sa Kanya. So Passover, alam na natin bakit Passover. Ito yung last na Passover na isa-celebrate nila. Papalitan ng Holy Communion, itong ganitong ginagawa natin. And then yung Passover, dati inaalala nila kung paano sila pinalaya ng Diyos, di ba? And then pinaka-ultimatum niya, binigyan ng Diyos ng salot, ang Ehipto, ang pinakahuling salot, yung mamamatay ang panganay. O sinong panganay dito? O marami dito. O sinong anak na panganay?
anak na panganay, o meron, anak na panganay. So dito, ang Passover, parang maiksi lang, ito yung piyesta nila, every year sineselebrate nila, ito yung pinaka-longest, pinaka-important piyesta ng Israel sa isang taon. Ano ito? Para alalahanin nila kung paano sila iniligtas ng Diyos. Yung Passover na yung 10 salot na yon, yung pinaka-last doon. Sabi ng Diyos, kung di mo palalayain ang aking bayan, sabi niya, papatayin ang lahat ng panganay. Ang lahat ng panganay, pati na yung mga hayop. Ngayon sabi ng Diyos, makinig ka, sabi niya, para hindi mamatay ang panganay mo, maghandog ka ng panghandog na Passover. Ibig sabihin, kambing o tupa. Ang isang kambing o tupa, kasi hindi pwedeng matanda na, kasi usually walang kapintasan, 1-year-old yan. So, kakainin ito ng mga 10 tao, approximate 10 tao. Pero pag sinama mo kami nila AJ, ano lang, mga 7 tao lang yon ang kakain doon. But anyway, joke lang po yon. And then, yun, para yun lang ay masunod nila. Sabi niya, dadalhin mo sa simbahan yan, titingnan ng pare kung walang kapintasan, and then kukunin yung dugo. Yung dugo, simbolo ng pambayad ng kasalanan. Kasi yung kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang dugo ay simbolo ng buhay. Pag tinanggal mo ng dugo yan, mamamatay yan. Yung doorpost mo, ipapahid mo yung dugo doon. And then, mamayang hating gabi, darating yung anghel ng kamatayan. Dadaanan lahat ng bahay na walang dugo, parang sa atin, lahat ng puso na walang Kristo, papatayin ang mga taong yon. And then, kapag yung sumunod sa kanya, nagpahid siya ng dugo, yun, magpapass over yung espiritu ng kamatayan at hindi pupunta sa kanila. Yung sumpa, wala siyang pinag-iba sa atin ngayon. Sa dugo ni Kristo, ikaw at ako ay maliligtas. But without the blood of Christ, hindi pwedeng magkaroon ng kaligtasan. So una, sino itong mga masasamang taong ito o nagbigay ng problema kay Jesus? Yung nagtaksil, alam na natin yan, si Judas yan, di ba? Sabi niya sa verse 21, ngunit kasalo ko rito ang magkakanulo sa akin. So yun nga, nagtanungan sila, sino yon? Sabi ni Jesus, kung kanino ko ibibigay, yung tinapay na dinip ko doon sa sauce, sabi niya, yun ang magkakanulo sa akin. Pero parang si John lang ang nakakaalam nun. Kasi si John, parang nakasandig siya. Very close siya sa balikat ni Jesus. And then Psalms 41:9, sabi niya, lubos akong nagtiwala sa tapat kong kaibigan. Kasalo ko sa tuwina, karamay sa anuman. Ngunit ngayon, lubos siyang naging taksil. So ito yung mga hadlang sa kay Jesus. Pero, sino bang pwedeng humadlang? Wala, di ba? Kasi is the sovereign God. Akala mo mahadlangan nila, pero yung layunin ng Diyos hindi pwedeng mahadlangan. Parang sa inyo, sa atin, may magandang layunin ng Diyos, pero walang pwedeng humadlang doon. Mangyayari pa rin yung kagustuhan ng Diyos. At ang kagustuhan ng Diyos, parating mabuti. Because God is good. So wala siyang hinagat, hindi para sa kabutihan natin. So 22, sabi niya, ang nagsasalita si Jesus, papanaw ang anak ng tao, si Jesus yan, ayon sa itinakda ng Diyos. Ngunit, kahabag-habag, ang taong magkakanulo sa Kanya. This is a very clear warning hanggang ngayon. Hanggang ngayon, kaibigan, nandito ka, biyaya ng Diyos, nandito ako, biyaya ng Diyos. Pero kung ikaw ay hindi maniniwala sa sinasabi ni Jesus na siyang naglalang ng langit at lupa, siyang may-ari ng lahat, babagsak ka rito. Magiging kahabag-habag ka. Na kahit sabi mong perfect attendance ka, hindi ko ma-absent, maga pa nandito ka. Pero nung tinignan ni Jesus yung puso mo, wala yung banal na espiritu dyan, alam niya, hindi ka talaga naniniwala. Nandyan ka lang, nakikinig sa akin, pero hindi ka naniniwala. Mabibilang ka sa mga hipokrito, mabibilang ka sa kinaiinisan ng Diyos, at mabibilang ka dito sa mga kahabag-habag. Mangyayari sa iyo kung anong yung mangyari kay Judas. Na he's the worst sinner. Bakit? Nakita niya lahat. May 3 taon, nakita niya lahat. Parang dito, sabihin ng 3 taon ka na nakikinig dito, pero hindi ka pa rin naniwala sa salita ng Diyos, magiging kahabag-habag ka.
ito yung sabi niya, sasapitin mo rin yung ganon. Itong kabag-abag na ito yung impyerno yan. Ayun nating marinig yun, pero yun ang katotohanan. Dalawa lang yun, langit o impyerno. At ikaw ang pipili nun. Walang pipilit sa iyo nun. Ikaw ang magdi-decide noon. Kaya sabi niya sa Acts 2:23, ang Hesus na ito na ipinagkanulo sa inyo, ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos, pinayagan ng Diyos, sa mulat mula pa, ay ipinako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. Hindi dahil nagtagumpay ang masama, hindi. Kusang ibinigay ni Jesus ang kanyang buhay para bayaran ang kasalanan natin, ganon niya tayo kamahal. At sana yun ang tatandaan mo. Kahit ano nangyari sa iyo, mahal ako ni Jesus. Mahal ako ni Jesus. Kahit nagkakasala ako, mahal ako ni Jesus. Pero kailangan mong sumunod sa Kanya. Sabi ni Jesus, hindi ko hinahangad ang mga offerings nyo. Hindi ko hinahangad yung mga pagdadasal mo yan, paghahandog mo, pagtulong mo sa kapwa, pag-aabuli mo sa simbahan. Anong hinahangad ko sa iyo? Obedience. Pagsunod sa Kanya. Walang kwenta, narinig mo na, alam ko na yan, pero ang kwenta, ang tanong doon, sumusunod ka ba sa sinasabi ni Jesus? Yung sinabi lang niya ng mahalin mong kaaway mo, ang dami mong dahilan, di ba? Panginoon, kung alam mo lang ginawa sa akin yan, di ba? Mga ganun pa yung mga reason mo, pero hindi. Pagsunod sa Diyos, yun ang inaantay niya. Iteista, para siyang iteista. Ano yung iteista? Mga taong iteista, hindi nanuniwala sa Diyos yan. Ang buhay nila, parang ito. Ano ba yung Invictus? Nababasa yung Invictus, di ba? Parang I'm the captain of my soul. Imagine mo yon. Ako ang magliligtas sa sarili ko. The same sa karakter ng iteista. And then sa Tagalog, sa atin, ano yon? Buntot mo, hila mo. Ibig sabihin, ikaw yung king, ikaw yung masusunod. Ayaw mo magpasakop sa anumang bagay o sino mang taong mas nakakata sa iyo. Ito yung delikado. Ako, pastor niyo ako, pero meron pa, maliban sa Diyos po, meron ding taong accountable ako sa kanila. Para babantayan nila, baka yung sinasabi ko, wala na sa Bible, baka mamaya kulto na ako, baka yung lifestyle ko, hindi nyo alam na nakapila dyan yung pumupunta paggabi, di ba? Yung mga ganon. So there should be someone na accountable sa iyo, kaya tayo, kahit kayo, dapat meron kayong accountability din. At ako, kaya ako minsan tinatanong ko kayo, bakit kayo wala nung Sunday? O bihira yung nagsabi na, Pastor, nakipag-date po kasi ako eh. Yung gano'n. Kung may asawa ka, yun. Dapat na kitang sabihan, di ba? Dapat na kitang, kung kailangan, disiplinahin. So 23, at sila'y nagtanungan kung sino sa kanila ang gagawa ng gano'n. Alam mo yung, pag nagtanungan, di ba? Nagkwenta si Waki ng lolo ko, ganito. Sabi niya, di ba? Not yung gano'n. Walang gusto magpatalo sa atin. Pagdating ni Marco, wala sinabing lolo ko sa'yo, di ba? Yung mga ganon. At sa kanila, these are righteous people, alagad ni Jesus. Pero doon ang pinag-uusapan nila, kung sino ito magkakanulo kay Jesus. Pero napunta na doon sa, later makita natin, sino ba yung pinakadakila sa atin? Sino ba yung pinakapaborito ni Jesus? Ganito na pumunta. Walang pinag-iba kahit sa generation natin ngayon. Yung konting simpleng pag-uusap lang kung saan na napupunta. At lumilitaw ang tunay na status natin na without God, talagang tayo'y makasalanan pa kasi nandito tayo sa katawang luma. New creation ka na. Born again ka na, di ba? Pero tandaan mo, ang katawan mo luma pa and this is sinful. Ang flesh natin is sinful. So tatandaan mo na kailangan mo ang biyaya ng Diyos. 24, nagtalo-talo rin ang mga alagad kung sino sa kanila ang dapat kilalaning pinakadakil. Ang layo ng pinag-uusapan nila, ang pinag-uusapan nila yung kung sino yung magkakanulo kay Jesus, pero nakita mo kung saan na napunta yung pagtatalo nila. Ito yung tinatawag ng Phileo love, di ba? Nakakita na kayong mag-asawa na parang aso't pusa. Pero mahal nilang isa't isa, di ba? Pero makitang pala mo, aso't pusa, ito po yung Phileo love na tinuturo ng Diyos. Mahal niya, pero parang parang kultura na nila na mag-away, pero nagmamahalan talaga sa lawang question. Mag-asawa talaga, may binayaan ng Diyos na may anak, pero maya-maya, malit, konting bagay lang, parang aso't pusa, ito yung Phileo love. Ganito sila. Nagmamahalan sila, mga alagad ni Jesus, pero
nandun yung talo na, hindi ako yung mas magaling sa'yo. Ako nga parating malapit kay Jesus. May imagine mo kapag uupo si Jesus, parang siguro nag-uunahan sila kung sinong tatabi kay Jesus. Minsan nakikita mo sa mga bata dyan, pag nandito ko, merong sisingit na ganyan. Di ba? Merong, yung ganon, this is Phileo love. Nandun yung pagmamahal, kaya lang, it's a normal character ng tao. Yung ganon. Kaya kapag yung nakakita kayo ng ganon, huwag nyo nang iusgahin, Phileo love yung pagmamahal nila kahit na asot pusa sila. And then 25, kahit sinabi ni Jesus sa kanila, pinipilit na mga hari, na mga hentil. Hentil tayo yan na sila'y ituring na Panginoon ng kanilang nasasakupan. At ang mga may kapangyarihan ay nagnanasang matawag na mga tagatangkilik nila. So familiar sa inyo, sa gobyerno natin, sa Pilipinas, di ba? Alam nyo yung Constitution ng Amerika, ano yan parang Bible-based. Most of them, Bible-based. Human rights, lahat yan. Kaya makita mo sa pera nila, in God, we trust, di ba? So, diyan nagsimula ang Christianity. And then tayo naman, magandang relationship natin sa Amerika. Di ba, mabait ang mga Amerikano sa mga Pilipino. So, ang Constitution natin, almost naka-adapt siya doon. Ang Constitution natin malinaw, di ba, sa mga nag-take sa inyo ng political science, di ba, yung mga Bill of Rights, mga preamble, pinag-aaralan natin yan, di ba? Nandun yon, ang lahat ng empleyado o lahat ng tauhan sa gobyerno from barangay hanggang sa presidente, sila ang maglilingkod sa sambayanang Pilipino. They are supposed to be parang servant. Servant sila ng government. Bakit? Ang sweldo nila ay nanggagaling sa buwis natin. Lahat ng buwis natin, ito yung budget ng government, ito yung pinagsusweldo rito. Pero nakakalungkot, hindi naman lahat, pero majority nakakalungkot na baligtad na ang sitwasyon. Tayo yung parang servant nila. Dapat they will serve us kasi tayo bali nagpapasweldo sa kanya. Pero kung pupunta ka ngayon, nakakalungkot, di ba? Na ikaw yung sunod-sunuran sa kanila, ang haba-haba na ng pila, kwentuhan pa sila ng kwentuhan. Alam mo yung ganon? Tapos wala pang alas 5, ano na yan, parang suklay na, nagme-makeup na yan, di ba? So makita mo, pahirap sa tao. Hindi naman siyempre lahat, kaya ang sabi ng Diyos, magpasakop kayo sa gobyerno, di ba? Sa namumuno sa atin. Pero mahirap kasi ito yung nakikita mo. Kaya sinundan ng Diyos, yun ng another utos. Sabi niya, ipanalangin mo yung mga namumuno sa gobyerno. Kaya sa atin, kung yung mga maaga sa inyo, inabutan nyo yan. Hindi lang po kapag Sunday, every day do sa prayer list natin, yung mga sumusunod sa inyo sa ECF group chat, nandun po. We have to pray for our president down. Dahil yun ang utos ng Diyos. Para sila ay magkaroon sila ng takot sa Diyos, para gabayin sila ng Diyos, mangyari yung pinakamaganda. Ito yung sinasabi niya rito. Sabi niya yung mundo sa Israel, ganito yon. Pag pinuno ka, mga Saduceo, mga Pariseo, ito yung sistema nila. Pero sinabi ni Jesus, iba sa akin. Iba sa akin. Yung pinuno, sabi niya, sa akin, sabi ng Diyos, kung pinuno ka, magiging alipin ka. At nakikita nyo rito yung mga volunteers natin dito. Wala pong mga sweldo yan. Wala kami sweldo. Ako salamat sa Diyos, meron akong allowance sa biyaya ng Panginoon. Pero yan po mga volunteers na yung walang sweldo yan. Kaya nga isisingit ko na rin. Hindi masama ang mag-uwi ng pagkain, lalo na pag marami tayong pagkain. Lalo na kung mag-uwi ka, pero sana makakain lahat. Kasi once po na nagkulang ang pagkain, ang unang-unang nawawalan po ng pagkain kami. Di nakikita nyo, di ba, kami yung last nakakain. At pangalawa, ito, pakinggan ninyo. Okay lang na mag-uwi ka ng pagkain. Pero, wag naman na ipakain mo yon sa alaga mong pusa o aso. Nakuha nyo? Pera po ng Diyos to, ito ginagastos natin para sa tao. Huwag namang ganong gagawin natin na uuwi mo yon para ipakain mo lang sa tao. Kahit ganun lang po yung pagkain natin, pagkain ng bigay ng Diyos yan, pahalagaan natin. Kaya
Stricto ako, ayaw kong may natatapon kasi ayaw ng Diyos na merong nasasayang sa biyaya niya. So ito yung sabi niya, kung ikaw ay gusto mo maging pinuno ka, ang style ng leadership ng Diyos, you will be a servant. Kaya dito mga yan po, wag naman sanang, baka hindi na kayo mag-volunteer. Pero sabihin totoo, yan po pinapalinis ko ng CR. Kasama po yon sa training. Kasi ang kailangan ng Diyos, yung pinuno na servant. Nandun yung servanthood sa puso niya. Ang mga yan po, yan sila Jojo, lahat ng mga yan. Pag meron tayong problema po sa tubig, sa kuryente, ano man yan, sa pagkain, nagluluto ng pagkain po yan, puro volunteers po yan. Walang sinasahod yan. Ang pinapanalangin lang. Anong panalangin? Hindi ka malulugi sa Diyos. Tama? Pag gumawa ka ng maliit para sa Diyos, gagantihan ka nun. Totoo po yun. Ngayon, kung gagantihan kita, gumawa ka ng mabuti sa akin, wala nang gaganti ang Diyos, di ba? Kasi quits na tayo eh. Ang ginagawa ko, hindi kita gagantihan. Intentional. Para bakit? Para ang Diyos ang gumanti sa iyo. Kasi yung ibibigay ng Diyos, higit sa akin. Kaya nung pinractice ko yon, dati, sa dati kong simbahan, dati kapag pumasok ang Pasko, hindi na ako makalakad sa kwarto ko. Sa dami ng regalo. In-apply ko yung hindi ko na sinunod yung exchange gift. Bigyan mo ko ng gift, hindi kita gagantihan, para ang Diyos ang gumanti sa iyo. In-apply ko yon. Wala na ako natatanggap ngayon. Hindi kasi ako sumasali sa exchange gift. Pero nakikita ko kung paano pinagpapala ng Diyos yung nagpapala sa akin. At nakikita ko yon. At yun pa rin ang susundin ko. So pinuno ka. Pinuno ka. Gusto ng Diyos, maging katulad ka ni Jesus. Maglilingkod ka. Hindi ka pinaglilingkuran. At purihin natin yung mga volunteers natin kahit na kuminsan nagugutom ang mga yan. Yan si Jojo, kuminsan, si Jan ang mga yan. Parang pag wala na akong magawa rito, alam mo yung call a friend, tapos nandyan na kagad sila, purihin ang Panginoon. So sabi niya, sinong dakila? Sabi ng Panginoon, yung nakahiling sa mesa ba o yung naglilingkod sa mesa? Halimbawa, doon sa Jollibee o McDonald's, baka magselos ang baliwag. O baliwag na rin. O lahat na sila, di ba? Sino yung boss doon? Yung customer ba o yung service crew? O, di ba? Ang mundo, siyempre, ikaw yung customer. Kasi customer is always right. Yun yan, di ba? Siya yung boss kasi siya yung magbabayad. Ikaw, yung sweldo mo galing din sa kinita sa customer na yon. Ito yung mundo. Ito yung mundo. Pero sa Panginoon, sinasabi niya, baligtad. Yung talagang pinuno doon, yung service crew, hindi yung customer. At pinakita ito ni Jesus doon sa Last Supper, di ba? Anong ginagawa ni Jesus? Pinag-ati niya yung tinapay, and then inabot niya sa mga alagad niya. And then yung kopa, uminom siya, and then sabi niya, hati-hati kayo dyan sa kopang yan, di ba? Sabi niya. And then, ginawa niya, makita mo wala sa look. Sa iba, nakita mo, hinugasan niya yung paa ng mga alagad niya. Ito yung tinuturo niya. Kaya sabi niya, kung gusto mong maging talagang tunay na pinuno, ikaw yung magiging servant. So una, turo ni Jesus, kailangan mong baguhin ang iyong kaisipan. Di ba? Paulit-ulit sa Bible, sabi niya, itong isip mo, sabi niya, bantayan mo. Kasi, alam natin, di ba, 100 million cells ang brain natin. Ganon siya ka-powerful. Pero ang ginagamit natin, sabi ng mga researchers, mga 8% lang eh. So makita mo yung brain natin. Kaya ang kusurin para magamit mo itong susunod, matulog ka ng maaga. And then sabi ng Jesus, baguhin mo yan, bantayan mo. Ito yung playground ng devil. Hindi mo napapansin, kahit na nandito ka, may pumapasok dyan. Diba? Hindi mo napapansin. And then nagbabasa ka ng Bible, may pumapasok sa isip mo. Ito yung, dito magsisimula, yung paggawa ng kasalanan, dito nagsisimula. So sabi ng Diyos, ni Jesus, baguhin niyo ang kaisipan ninyo. Sabi niya sa 26, ngunit hindi ganoon ang dapat mangyari sa inyo. Sa halip,
ang pinakadakila ang dapat lumagay sa pinakamababa at ang namumuno ay maging tagapaglingkod. Baligtad sa mundo. Kaya sabi niya, do not go with the pattern of this world kasi mapapahamak ka. Kalaban ng Diyos ang mundo kasi nga ang pinuno ng mundo is si Satan, si devil ang pinuno niya. And then pinakabata, di ba? Sining maraming magkakapatid dito, kami 8 kami. O, di ba? So pag magkakapatid kayo, di ba? Anong role nung pinakabata? O siyang parating inutusan, hindi naman binabatukan. Binabatukan kapag hindi sumunod. Pero siya parating inutusan, siya parating nagugas ng plato, di ba? Kahit dito nangyayari yun eh. Pag ikaw ang pinakabata, ikaw yung utusan bumaba sa baba. Wala tayong elevator, di ba? And then utusan, bibili ng kamatis. Tapos pag akyat dito, uhunga-hunga, di ba? Ay, nakalimutan ko, wala palang bawang. O, para naman yun. At ikaw ang bata, ikaw siguradong magkakadanas na ngayon. So, makita mo yung principle na tinuturo ni Jesus. Hindi ganon. Hindi ganon, iba siya sa mundo, sabi niya. Kaya sabi niya, ang pagkaalipin, may kalakip na paglilingkod. Ito yung gusto ni Jesus. Di ba tawag mo sa kanya Panginoong Jesus, di ba? So kung Panginoon mo yon, ikaw ay alipin. Ikaw ay Panginoon mo yun eh. Di ba? Boss mo yun eh. So ikaw ay empleyado, parang ganon. Ito yung tinuturo niya, kabaligtaran, sabi niya, sa mundo. And then, pagpapakumbaba, ito yung hinahanap niya para bigyan ng kapangyarihan. Nakita niyo kaibahan? Sa mundo, dapat confident ka para bigyan ka ng power, tama? Kay God, hindi. Yung nagpapakumbaba, siya ang tinataas niya. At yung mapagmataas, yung confidence siya ang hindi lang basta binababa eh. Alam mo, babagsak eh. Hindi naman na hinuhulog. Brutal naman yan. Hindi mahulog. Di ba hawak ka ng Diyos? Hawak ka ng Diyos kasi mahal ka niya, di ba? And then kapag yung palalo ka na, bibitawan ka lang. Hindi na ka naman gagawin. Pero ganun pa rin, tama ka, ganun pa rin ang gagawin ng Diyos kasi yung mapagpakumbaba, ito yung tinataas niya. So ang requirement ng Diyos, ito yon. Gusto mo magkaroon ng kapangyarihan, i-adapt mo yung ganun. And again, hindi yung pag-ganun-ganun ka, hindi yung pag-ganun-ganun ka, hindi yon. Ang tinitingnan niya ay ang, yun. Dapat makita at nakita niya yung faith without works is a dead faith. Kung mapagpakumbaba ka, maglingkod ka. Di ba? Na hindi ka na lang, sabi ko, tinetrain ko nga si Brother Kenny. O tandaan mo, sabi ko may mga paboritong upuan yan. Kaya pag nakaupo yun, alam mo na si Dale yun. Kasi si Dale hindi uupo yun doon, hindi uupo doon. Yung mga ganun ba? So ito yun eh. Ito yung sabi ng Diyos, gusto niyang ma-adapt natin kapakumbabaan. Alam mo yung mahalin mo. Tingnan mo yung katabi mo. Di ba yan? Mahal ni Jesus yan eh. Yun. Para matrain yung kapakumbabaan. Mamaya titingnan natin ano yung technique na ituturo ni Jesus. Matthew 20:28, sapagkat maging si Jesus ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ialay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So you want to be like Jesus, ito yon. Hindi pagmamataas, hindi tinuturo ng mundo na self-confidence, kabaligtaran po, kundi kapakumbabaan. Alam mo yung taong mapakumbaba, di ba yung tahimik yan. At pag tahimik yan, mag-ingat ka kasi hindi mo alam na iisip niya, di ba? So, pero usually yun ang matalino yung tahimik. Bakit siya nagiging matalino? Abay, ano lang siya, absorb lang siya ng absorb. Doon sa mga sinasabi mo, meron siyang natututunan. Student ang karakter niya at later on, mas magiging matalino siya. So, hinugasan ang kanilang mga paa ni Jesus. Ito yung isa sa mga, wala sa Luke, hindi sinulat ni Luke, pero sila Matthew, sila John, ay sinulat yun na during their Passover meal, yung Last Supper na yon, of course, kailangan magpakita si Jesus ng model, ng example. Bigla niyang tinanggal yung pinaka-robe niya and then kumuha siya ng tuwalya, tinali sa bewang niya, di ba? And then kumuha siya ng planggana, lagyan ng tubig, at isa-isa niya ng hinugasan mga paa nila. Remember sa kanila, wala pa silang medyas, wala pa silang sapatos. At least ang
sandalyas, naka-expose yung paa mo. And remember, disyerto, mahirap ang tubig, di ba? So ma-imagine mo yung mga balat na yon, di ba? Kahit sa atin, bumabaho talaga yan. So makita mo yung pero imagine mo ganun kabaho, ugasan ni Jesus. Pagdating kay Peter, ano sabi ni Peter? Abay Panginoon, di kita kaya ugasan mo pa ako. Alam ni Peter, malay mo, mabaho yung paa niya, di ba? Maiiya siya, nilalayo niya. Ano sabi ni Jesus doon? Kung hindi mo kayang gawin to, sabi niya, you are not a part of me, hindi ka kasali. Kasama, di ba? Wala kang relationship sa akin, sabi ni Jesus. Ano sabi ni Peter? Di ba? Bold si Peter. Ay, abay, Panginoon, kung ganun po, ay pati ulo ko po, hugasan mo na, o paliguan mo na ako, sabi ni Peter. Ito yung inahanap ni Jesus sa atin, na excited ka, gusto mo intindihin, kahit hindi mo naintindihan, willing ka sumunod sa sinasabi ni Jesus. At pangalawa, hindi lang yung sabi niya na at baguhin yung kayong kaisipan, kundi bibigyan kayo ng prinsipyo. Dapat alam mo yung naririnig ko ito Abay, pastor, sabi niya, mahirap lang ako, tapos tatanggalin ko pa yung prinsipyo ko, napakawalang kwentang tao. Nakikita niyo, alam niyo, di ba, meron kang pinaninindigan that's the principle Pinanindigan mo na kahit na talugsin ka ng tao, parang ikaw yun pinanindigan mo. So si Jesus sabi niya, meron akong ituturo sa inyo. Ang turo niya ito, tandaan niyo, sabay-sabay nating basahin. Ituring mong mas mababa ang iyong sarili sa iba. Hindi siya mahirap. Ito yung kapakumbabaan. Natitingin ka sa kapwa mo na mas higit siya sa iyo. Huwag mo titignan yung mga negative niya. May makikita kang maganda dyan. Tingnan mo yung katabi mo. Ano nakita mo maganda sa kanya? Huwag mo titignan yung pangit sa kanya, yung maganda lang. So, nakita mo. Di ba meron kang makikita? Kahit sa anak mo, sa nanay mo, kahit na merong merong siyang karakter na maganda Ito yon. You will teach you how to humble down, at ang pinakasusi, ito yon. Ituring mo ang ibang tao na mas magaling o mas maayos kaysa sa iyo. Pangatlo, sabi niya, bibigyan ko kayo ng pangako. God is the true promise keeper. At pag nangako ang Diyos, sigurado yon. Hindi lang natin alam kung kailan, pero sigurado yung pangako niya. Sabi niya sa 28, kayo ang nanatiling kasama ko sa mga pagsubok sa akin. So yung mga, sabi ni Jesus, yung mga nagtiis hanggang wakas, sila yun Dito, marami dito na matagal ko nang kilala at nandito ka dahil sa Diyos. Pero ang Diyos ang nagdadala sa iyo rito, ang Diyos din ang kukuha. Kaya kapag hindi ka na talaga, ayaw mo maniwala kay God, wala akong gagawin, pero magtaka ka, bigla ka na lang mawawala. And then sinasabi niya, yung nananatili sa Kanya. Ibig sabihin, life is difficult, pero hindi ka tumitigil sa pagpunta sa Panginoon. Hindi ka tumitigil pagsamba mo sa Panginoon. Hindi ka tumitigil sa pananalangin mo. Hindi ka tumitigil sa pagbabasa mo ng Bible. Yung mga yon, sabi niya, sila yung, sabi niya, nanatiling kasama ni Jesus hanggang sa huli. Yung katapatan, yung loyalty. Anong pangako niya? Kung paano ang Ama ay nagbigay sa akin ng karapatang maghari, gayon din naman, ibinibigay ko sa inyo ang karapatang ito. Karapatang bibigyan ka ng Diyos, maghahari ka. So remember yung timeline natin, saan mangyayari ito? Yung timeline natin, rapture, and then 7-year tribulation, di ba? And then millennial kingdom, and then final judgment. Final judgment, lahat ng naniwala kay Christ, wala na, hindi na kasi i-judge ang Kristiyano Magkikreate si God ng new heaven and earth, ililipat sila doon. And then saan ka maghahari? Dito sa millennial kingdom, yung 1,000 years. Remember, pag na-rapture ka, halimbawa, na-rapture ka today, sining mara-rapture? Yung naniwala kay Jesus, yung merong tatak na Holy Spirit, di ba? Pag na-rapture ka, pupunta ka sa heaven. Hihahatid ka ni Jesus doon. Hindi bababa si Jesus dito sa lupa. Dito lang siya sa alapaap. And then 7 years, ibabagsak ni Jesus yung lahat ng puot niya na sinabi niya. Nasabi niya, huwag kang gaganti because vengeance is mine. Narinig niyo yun, di ba? Kasi doon niya ibibigay ng Diyos yung paghihiganti niya.
sa 7 years tribulations na yun. And then 1 year na millennial kingdom, bababa si Jesus mula sa heaven, papunta mismo sa lupa. Sinong kasama niya? Ito mga na-rapture dito. Yung mga naniwala sa Kanya. At ito yung pangako niya, kasama kitang maghahari sa millennial kingdom. And then, pag natapos ang millennial kingdom, the final judgment, dito na yung tutunawin na yung mundo. Tutunawin yung mundo, pero i-judge na lang yung mga hindi naniwala kay Jesus. Magmula pa ng panahon ni Adan at Eva, magkakaroon sila ng resurrection uli, bibigyan sila ng katawang hindi namamatay, hindi nabubulok, para madanasan nila yung parusa ng Diyos dun sa impyerno. Pero yung Christians, wala na, nandun na sa new heaven and new earth. Kaya ngayon pa lang, salvation is today. Kung hindi ka pa sure na ikaw ay ligtas, ngayon ka mag-decide, kaibigan, di natin alam ang mangyayari bukas. Ito yung pangako ni Jesus, kasama kitang maghahari pagdating ng araw sa aking kaharian. And then, imagine mo, 11 plus 12 sila, di ba? Pero nawala si Judas. And then si pinalit kay Matias. And then ang pangako ng Diyos, sa kanila sabi niya, kayo'y maghahari sa 12 tribes of Israel. Kasi karapat dapat silang parangalan. Bakit sa karapat dapat parangalan? Naniwala kay Jesus to the end, hanggang dulo. Di ba, dadanas tayo ng kahirapan, pero minsan madi-discourage ka na bigla kang titigil. Huwag, kaibigan, doon ka tinetest ng Diyos. Kung minsan hindi ka napansin, hindi ka binigyan ng pagkain, nagtampo ka na. Hindi ka na pumunta. O yun. Sinong nawalan? Ikaw nawalan. Si Jesus sabi niya, itong mga naging tapat na yan sa Kanya. And then sa kabila ng kanilang kahinaan, pagmamataas, pagka makasarili, iniwanan si Jesus sa Garden of Gethsemane. Natandaan nyo? Nung hinuli si Jesus, nagkanya-kanyang takbo na yung mga alagad niya. And then, pero hindi naman sila lumayo talaga, parang nag-distance sila kasi baka huliin din sila. And then, si Peter, itinanggi niya si Jesus ng 3 times. So, kabila ng kanila, kahinaan nila, nakita natin kung paano sila ni-restore ng Panginoon. Hanggang ngayon, maraming naliligtas ng dahil sa turo nila. Hanggang ngayon, pinag-aaralan natin sa Bible, yung mga turo nila. At patuloy yon. So yun ang gusto ni Jesus na ma-adapt natin. Dadalhin na magandang balita hanggang sa dulo ng mundo. Ngayon na po, ako naniniwala ako, this is the generation. Bakit kamo? With the internet, wala nang hindi naaabot eh. Nalalaman nila, ultimo ordinary people, meron silang cellphone. So ito na yung panahon na sinasabi ni God na hanggang sa dulo ng mundo. Ito yung gusto niyang magamit tayo. Millennial Kingdom, dito yung sinasabi ni Jesus na kasama kang maghahari dito sa lupa for 1,000 years. 1,000 years, maiksi lang siya. Kasi sabi ng Bible, pag namatay kang 100, para kang baby. Kasi ang lifespan ng tao, more or less, mga 1,000 years ang lifespan niya. And then sa halip na pagalitan sila ni Jesus, binigyan sila ng principle at kung paano mamuhay sa kanyang kaharian. Ang susi, ito, kapakumbabaan. So tayo, everyday, you look for opportunity. Paano ka magpakababa? Kahit ang magulang mo, mali siya, anak ka, ang kapakumbabaan doon, huwag ka na lang kumibo, huwag ka na lang makipagdiskusyon. Sa magkaibigan, alam mong tama ka, huwag mo nang igiit yung pagiging tama mo. Alam mo kung bakit? Kung tama ka, halimbawa magulang at saka anak, alam ng anak tama siya. O kaya nabaligtarin mo yan, alam ng magulang tama siya. Kapag tama ka, ang hirap magpakumbaba, tama? Dahil tama ka, pwede kang manalo. Tama? Pero you will lose the person. Nakuha niyo? Magulang ka, nanalo ka nga. Nawala yung anak mo. Anak ka, tama ka, pinaglaban mo, nanalo ka nga. Nawala yung magulang mo. Totoo po ito. Kaya tinuturo ni Jesus kapakumbabaan. Magulang mo ako, mali ako, anak kita, huwag ka na lang kikibo.
isang respeto po yon na tinuturo ng Diyos, na pag ginawa natin, nandun po yon. Sabi ni Jesus, pinakita niya, modelo siya, pag ginaya natin, magiging modelo din tayo ng mundo kasi meron siyang pangako. Hindi lang sasamahan kanya, tutulungan kanya. Kasi ang mga tao po hindi nagbabasa ng Bible eh. Pero kung ikaw pinapamuhay mo yung salita ng Bible at nakikita ka nitong tao ito, alam mo bang para ba siya nagbabasa ng Bible? Kasi pinapamuhay mo yung binabasa mo sa Bible. At marami po ito, nakapalibot po sa atin itong mga taong to. Sabi 30 panghuli, kayo'y kakain at iinom na kasalo ko sa aking kaharian at kayo uupo sa mga trono at mamumuno sa 12 lipi ng Israel. Kailan to? Doon sa millennial kingdom. Nagbababa si Jesus, lahat ng naniwala sa Kanya, kasama mag-ahari. Tatandaan nyo, sa memory ninyo, rapture, tribulation, 7 years, millennial kingdom, white throne of judgment o paghuhukom, and then gagawa si God ng bagong new heaven and earth. Lahat ng naniwala, ililipat doon. Yung final judgment, ang uhusgahan na lang, yung hindi naniwala sa Kanya, itatapon sa impyerno. So wala ng tao dito sa mundo. At dahil sa sobrang init, magugunaw ang mundo, magiging pulbos yan, dadaanan ng angin, and then parang wala. Milky Way, lahat ng planeta, lahat po ng nilikha ng Diyos. And then sa langit, for eternity, walang hanggan. Wala ng sakit, wala ng virus, wala ng away, wala ng anything negative. Ang mind natin, hindi niya naintindihan yung mga negative. Wala siyang idea sa negative. And then walang hanggang buhay doon. Kaya doon, hindi na mag-aasawa doon. Kaya habang nasa lupa ka, mag-asawa ka na. Doon wala sa heaven ng pag-aasawa. Bakit? Hindi na sila manganganak eh, kasi wala na silang kamatayan eh. So, paano kung manganganak pa sila? So, dito sa lupa lang yung pag-aasawa. Hindi, malay mo, mag-asawa din ako. Sabi niya, ikaw pa, pastor, di ka nag-asawa. Malay mo, di ba? So, ito yung sinuturo ng Diyos. Sabi niya, pangako ko sa inyo, pero una, sabi niya, baguhin mo ang iyong kaisipan. Tapos pangalawa, sabi niya, tinuturuan tayo ng prinsipyo. At tandaan mo yung pangako niya. So, kahit mahirap, patuloy ka. Patuloy ka. Kahit na hindi masarap ang luto ni Banji, patuloy mong kainin. Ubusin mo yan, huwag mong itatapon yon, di ba? Huwag mo naman ipamukha sa kanya na nagkatanggal-tanggal na ngipin mo kasi ang tigas-tigas no. Pero pasalamat ka pa rin sa Diyos. So manatili kasi, sabi niya, nanatili kasi ay sa akin. So kahit dito, patuloy lang kahit na mahirap, nararamdaman niyo yung pagmamahalan dito, yung respeto, so patuloy lang yon. Dalawang ordinaryong tao, ginamit ng Diyos hanggang ngayon, tayo ordinaryong tao, gagamitin din ng Diyos yan. At sa kapangyarihan ng Diyos, mapapagtagumpayan natin ang ating mga kahinahan na may kalakip na pangako. Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po sa salita mo na iniwan mo po sa amin at salamat po sa turo mo ngayon na yun nga po, kailangan po naming makinig at sumunod po sa iyo. At parati namin tandaan na